68,000 sa isang palpak, bulok, sira na fertilizer. Meron ba kayong balak na mag-procure ulit? Yes, Mr. Chair. Meron ulit. Ang tapang naman ng apog. Sa lahat bumagsak. Opo, wala po pumasa, Your Honor. So, wala po kaming... So, ibig sabihin, deputized bobo lahat ng mga enforcement. tao ninyo dyan sa MMDA. Pag sinabing LTO, Pixel. Pumpasok sa isipan, totoo yan. Pixel para sa mga lisensya, sa mga plaka. Noong 2024, 909 million. Wow. Almost a billion. Just to operate the passway. Ang susunod natin pag-usapan dito ay yung LTO, yung fertilizer, alcohol fertilizer. 50 million pesos allocated sa inyo. 51 million pesos. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga fertilizer? At magkano per unit? Sir? Mr. Chair, from the record of LTO, we have procured 756 units of breathalyzers. How much is it each unit, sir? Unfortunately, I'm sorry, Mr. Chair, I was not able to get that data from our I can give you them out now. counting. $68,000 per unit. Sir. 68,000. Napakamahal yata kasi sir, nag-check kami diyan sa sa US. Mataas ang standard nila. 5,000 pesos lamang. Sa US po, 5,000 to 14,000 ang isang fertilizer. Sa Thailand, 3,000 pesos katumbas. Sa China, 22,000. Pero doon na lang tayo sa US, 5,000 to 14,000. Bakit po sobrang mahal? Masyadong mahal po, sir. Mr. Chair, please allow us to seek the information from our procurement because we are just the end user, Mr. Chair. Okay. Sino-sino ilan po yung fertilizer na na-procure ninyo? Ulit? Mr. Chair, this was distributed to all the regional offices from Okay. Region 1 to including NCR, CAR, and Caraga. Okay. All right. Initially, there was also 50 units transferred to the PNP, 50 units to the PNP. Okay. 215 units to MMDA, 200. 15 units to MMDA. Okay. MMDA. Okay. This is for a total of 756 units, Mr. Chair. Okay. Na-flag down kayo ng COA, Commission on Audit. At merong worth 51 million pesos na mga kagamitan kasama na yung fertilizer na nakatenga lamang sa inyong ahensya sa stockroom at hindi nagagamit. Galing po ito sa COA.
51 million. Hindi lang naka-specify kung ilan dito ay breathalyzer. Lalabas po ito sa budget hearing. Attorney Artes. Yes, Your Honor. Since MMDA was mentioned, yes, we received some units of breath analyzers from LTO, but we returned them because it was not calibrated, Your Honor. Oh, okay. I remember at the time, then Chairman, the late Danilo Lim, tested the breath analyzer by asking one of his security to drink alcohol and try the breath analyzer. And it registered zero alcohol level. That's why we returned it, Your Honor. Oh, okay. So, ibig sabihin, yung breathalyzer na 68,000 pesos, ang halaga lang noon, wala pa sa piso dahil palpak. You returned it. That's what I recall, Your Honor. We returned all of it, Your Honor. That's All why we the don't- 215 units didn't work. Yes, all of the units. I don't recall, Your Honor, the exact number, but after the test conducted, then at the time it was, I think, even before pandemic, we returned all the units, Your Honor. that Every we received. single one of them. Yes, Your Honor. Okay. Tumatas na kami yung PNP. PNP, nabigyan kayo ng 50 breathalyzer na worth 68,000 bawat unit. Anong nangyari doon? Yes, sir. 2 to 3 years ago, sir, we also received that units. But we returned, sir, because Return na it was naman. not calibrated. Lahat return to sender. Yes, sir. Cheese. Dahil hindi calibrated and it didn't work. Okay. LTO, sir. So kung hindi nag-work yung mga ipinasa nyo sa kanila, nakapareho lang naman doon sa, sabi nyo, ipinasa nyo sa iba't ibang mga district ninyo, regional office nyo. So, hindi nag-work. Anong ginawa nyo? Mr. Chair, that period, I'm sorry, but I'm not trying to evade, but then I assumed the position on July 2023. So I'm not, I think this, the distribution and this situation were not, when I was not in the law enforcement service, Mr. Chair. Okay. May It was, please allow us, me again, to go and to look into this. and who was the person in charge of procurement at that time? Comsec, patawag natin. Okay. Kung sino man yun. Anong pangalan? I will check, Mr. Chair. Check. To be sure. And then ipapatawag natin sa susunod na hearing. Yes, Mr. Chair. Gusto namin makita in terms of reference para malaman yung specification kung worth it ba yung 68,000. Pero ngayon pa lamang, husgan ko na. Hindi worth it dahil hindi pumapalya eh. It's not worth it because it doesn't work. It didn't work. 68,000 sa isang palpak, bulok, sira na breathalyzer. Sinayang natin yung pera ng taong bayan. Magkano po yung total amount? Yung 756 times nyo nga, 756 times 68,000, 51 million. 51 million. Okay. So, therefore, yung pong breathalyzer, not a single one ay napakinabangan. Mr. Chair, from Kasi the kung report, hindi napakinabangan ng MMD, hindi napakinabangan ng PNP, maging yung dinistribute sa mga tao nyo, hindi napakinabangan yun, natenga lang yun. from the report of our regional offices, Mr. Chair, we have apprehensions under 10586. How can you apprehend someone sa under 10586
And the only way to determine that is one way is to determine is by the breathalyzer Yes, Mr. Chair. to confirm. The presumption, Mr. Chair, is some of the units, Maybe sobriety test, some of the units. the units that were distributed to the regional offices were used. So they were able to prosecute 1,496 cases all in all, Mr. Chair. This was So ang brought to- pinapalabas mo na nag-work ang ilang breathalyzer. Yes, Mr. Chair. What a very convenient excuse. Eh yung sa MMDA, 215 isinuli. Sa PNP, 50 isinuli. So, ibig sabihin, meron ilan-ilan doon na naiwan sa inyo ang hindi nasoli. Or baka ang ginawa nyo, namili kayo kung ano yung mga palpak, yun ang binigay nyo sa MMDA. Kung ano yung palpak, binigay nyo sa PNP. Natira sa inyo, hindi palpak. So, nung dumating yung breathalyzer, merong tumitingin sa inyo kung ano yung nag-work at anong hindi. Alam nyo na merong hindi nag-work. So, hindi nag-work, pinasa nyo sa ibang agency. But I don't believe you anyway. Well, meron kayo na-apprehend, thank you, pero hindi nagamit ang breathalyzer. Yun eh. So, ano nangyari doon sa mga breathalyzer na mga sinuli? I just got a confirmation, Mr. Chair. It was really returned to LTO. And Okay. Meron kayong resibo, MMDA and PNP na it was returned and meron kayong received copy? I'm pretty sure, Your Honor, we have documentation, Your Honor. I don't recall kung ni-receive ba namin siya officially tapos ibinalik or hindi na namin tinanggap dahil isinaoli na, Your Honor. I'll check with our admin service, Your Honor. For sure, there's a documentation on that. Unless nga po na from the start hindi po namin officially tinanggap dahil kailangan po talaga i-calibrate yung mga breath analyzers, Your Honor. Ganon din kayo PNP, HPG? Yes, sir. We have our supply accountable officer who do the process of receiving and returning the mentioned ABA, sir. Okay. So, LTO, sir? I will check again, Mr. Chair, with the property of LTO as to the status of these units, Mr. Chair. Okay. So, meron ba kayong balak na mag-procure ulit? Yes, Mr. Chair. Meron ulit. Ang tapang naman ng apog. Sorry ha. Palpak na ngayong at the same yung pagkukunan nyo. Saan pa pala galing itong breathalyzer? Yung mga pumalpak na pinagsusuli ng MMD at saka ng PNP. I'm just aware of, Saan Mr. made ito? Made in which The country? procurement date is 2017, Mr. Chair. Opo. Saan po? Made in what country is it? I don't know the status now, Mr. Chair. Made in Iraq? Hindi. Iba pala to. Mr. Chair. Yusek Yeah, Ortega. if I may po, I'll be informing ASEC Bigor written to give a report accounting all the backgrounds needed with that 50 million na supposedly na procure. And then regarding dun sa na-mention ngayon that there's a plan, I will also ask for a report para makita po natin the status for us to do what's necessary regarding these findings, Your Honor. Yun nga po, Yusek Ortega, ayusin mo natin yung problemang kapalpakan doon sa unang procurement. Hindi pa nga natin naayos, wala pang nananagot doon sa kapalpakang ito. And yet, tayo ay magpo-procure or bibili ulit ng mga bago unit. Ilan po ang balak niyong bilhin sana, sir? At what amount? I'm just curious. The market study is ongoing, Mr. Chair, for inclusion. Pero give or take, magkano sana ang balak niyo? I have no idea, Mr. Chair. DOTR? Ano yung comment mo rito? So pinag-aaralan pa raw nila yung pagbili ulit. Ang definitely breathalyzer.
Yeah, Your Honor. And definitely mangyayari ngayon is put on hold lahat ng movements for us, like mentioned earlier, to us what happened before, because this will be a factor for the agency to act on this supposedly na merong proseso silang ginagawa regarding the breath analyzer, Your Honor. Di ba dapat kayo sa PNP and MMDA, special PNP, kayo dapat ang lead agency sa pag-procure ng breathalyzer kasama na yung body cam, kasi dapat kapag nanghuli kayo ng lasing, may body cam para ma-ensure na yung hinuhuli, yung ginagawa niyong panghuli ay sumusunod kayo sa protocol. Di ba, HPG? PNP dapat? Bakit LTO? Actually, sir, the Highway Patrol Group, sir, has not procured breath analyzer due to the absence of appropriated budget specifically allocated for this purpose. MMDA? Wala rin po kaming procurement, Your Honor. Dahil po siguro din wala po kaming deputized na enforcer, traffic enforcer to implement po ito pong Anti-Drunk and Drug Driving Act, Your Honor. So, sa anti-drunk and drug driving law, hindi kayo deputized? Hindi kayo kasama doon? I don't think so. Kasama po kami sa nakalagay sa batas, pero kailangan po namin mag-seek ng deputization, Your Honor, sa LTO po. Okay. Why did you not do it? Sir, actually, nakadalawang batch na po kami ng enforcers, if I recall it right, na pinag-train at pinag-exam. Unfortunately, hindi ko po alam kung kakulangan ba ng competence ng aming enforcers o sinasadya nila, dahil Sinasadya. kalimitan po gabi ito maa-assign. Nag-fail po yung dalawang batches na ipinadala namin sa written exam, Your Honor, for deputization. Wala pong pumasa. Ilan pong pinadala nyo na nag-fail lahat? I think dalawang batches po yata yun ng tigto 25. Lahat puro nag-fail. Yes, Your Honor. Parang sinasadya ata sa palagay nyo, sir. Yeah, parang ganon din po, pero I don't Parang have- ayaw kayong i-deputize. Parang gano'n lumitaw. hindi ko rin po alam, pero Para lahat, yung dalawang batch, ilan katao yun? parang dalawang 25 po yung aming pinadala. 50. Yes, Your Honor. Kahit isa sa kanila, walang pumasa. Lahat bumagsak. Opo, wala po pumasa, Your Honor. So, wala po kaming So, ibig sabihin, deputized bobo lahat ng mga tao ninyo dyan sa MMDA. Hindi ko po nga alam, Your Honor, kasi Huwag na lang kayo mag-traffic sa MMDA kung kayo, sabi ng LTO, mga bobo kayo, bagsak kayo. O, bakit pa kayo nagta-traffic? Iniinsulto kayo ng LTO. hindi naman po siguro gano'n, Your No, Honor. I'm just trying to cheer up everybody here. Kasi parang inaantok na. LTO, I want the MMDA traffic enforcers deputized. I'm dead serious. Kasi ang MMDA ang nakikita sa kalye. Every day, sila yung babad sa araw, maging umuulan o uminit, nandiyon yung MMDA. Pero never pa akong nakakita ng traffic enforcer from the LTO na kung tawagan ninyo, anong tawag doon? Anong tawag po sa traffic enforcer ninyo? Transportation Regulation Officers. Hindi, meron tawag doon yung mga naka-boots. Flying squad. We don't use that anymore, Your Honor. Okay. Wala na kayong flying squad. So anong tawag ngayon sa bago? TROs, Your Honor. TRO. Transportation Regulation Officers, Your Honor. Wala ako nakikita mga TRO sa kalye. Ano bang suot nilang uniforme? It is powder blue with Boris Stetson hat. Wala ako nakikita. Sa kahaba ng ENSA, wala ako nakikita. Sa amang kalye, wala ako nakikita. Saan ba naka-standby mga ito? Para mapicturean ko. Wala talaga. At the moment, Your Honor, we only have 28 personnel. 28 lang. Yes, Your Honor. Para sa buong Metro Manila, 28 lang. Then kung 28 lang, sana nag-deputize kayo para ma-augment yung pag-enforce nyo ng traffic against drunk driving.
dineputize yung MMDA, nagbo-volunteer ng MMDA, 50. Bakit? Your Honor, LTO is very much willing to Very much willing. train, deputize other enforcement as mentioned by the law. Baka ibabagsak nyo lang. MMDA. Magpa-deputize ulit kayo ng another... Subukan nyo 100. Kasi Your mali mo Honor, baka- will do po. Ha? Will do. Hindi naman po siguro sadya ng LTO. Baka naman din po, pwede rin naman po yung sa aming side yung may kakulangan. So, Ibig sabihin bobo yung mga tao nyo. Inaamin hindi mo. naman po. Baka naman po rin sinasadya nila kasi Ayun, sinasadya. gabi po na-duty ito kalimitan kasi po ang ADDA normally ang violation po sa madaling araw. Baka Yes. at yung so but we'll do, Your Honor, we'll send again, we'll coordinate with the LTO. We have a very good relations naman po with the LTO, Your Honor. Kasi nga po LTO, sir, Francis Almora, sir. Sa record ng HPG, tumataas 90% yung drunk driving incident at mga aksidente. We have to do something. And it starts from the LTO. Yung pala pag-procure ng breathalyzer hanggang sa pag-deputize sa inyo lahat, and yet hindi kayo visible sa kalye. Dapat pala MMDA and PNP because they're the ones who are visible sa kalye. PNP nakikita ko pa, papatrol dyan. MMDA palagi. Pag sinabing traffic, bukang bibig, household name na yung MMDA. Pag sinabing traffic, equals MMDA. Walang LTO. LTO, pag sinabing LTO, pixel. Pumpasok isipan, totoo yan. Pixel para sa mga lisensya, sa mga plaka. Anyway, sir, I want them deputized. Sa 50, okay, wala akong pakialam doon sa pag-exam nila. Kung talagang bagsak sila, ibagsak. Pero naman, parang awa mo naman, sir. Huwag naman siguro lahat ibagsak niyong sadya yung ibagsak. Magbagsak lang kayo ng konti. Yung disimulado. Okay, sir? So Your Honor, the MMDA, magpadala ulit kayo ng mga, We'll do, Your Honor, we'll coordinate with the LTO, Your Honor. damihan mo na siguro. Yes, Your Honor, we'll do. I-anticipate mo na may mga babagsak doon. Yes, Your Honor, we'll do po. LTO, sir? we'll coordinate with the MMDA, Your Honor, so that we can immediately conduct the training for them. Okay. Now, meron akong nakita sa social media itong isang vlogger na hinuli siya dahil gumamit siya ng temporary plate LTO na dapat 15 days lang allowed and then after that pwede ka nang hulihin. And then nang pumunta siya sa LTO, siya mismo nakita na yung mga plaka ng mga taga-LTO at temporary din at paso na. Ito may video tayo. Pagkabot nila sa kanan, ako ipakita sa kanan nila kini. Pagkurog-kurog, yung tuhod yun, makita ko rin sa kanan, tanawa niyo. O, tanawa. Tanawa niyo sa kanan nila, tanawa. Ipakita na ko rin yung plate number. O, ha? O, puwa man na siya. O, temporary dayo ni siya o temporary plate number pa rin siya. O, tanawa ninyo. O, ha? Improvised plate na. Pagkawan ka pa! Wala, naglayan ako sir! Ayaw pa yan! Hindi na baka! Uy! Lagi ko sa silid niya! Ayaw! Ayaw ka na! Ayaw! Ayaw sir, ayan nakatungod sir. Ayaw. Iyan nakatungod sir. Ayaw sir. Ayaw sir. Iyan nakatungod sir. Uy, ayaw. Okay. So, sir, nanguhuli kayo ng mga taong gumagamit ng temporary plate. And yet, kayo mismo ay gumagamit noon. Mr. Chair, Why is that, sir? I believe this is in Cebu. Regardless whether Cebu or... The one that is being shown is a temporary plate, improvised plate. Actually, So, under, mas lalo na. So, dapat di kayo gumagamit ng improvised plate. LTO kayo eh. we allow under 4136, Your Honor, we allow motorists to apply for improvised plate if it is damaged, if it is unreadable. Then we allow them to use improvised plate until production of the replacement plate. The temporary plate, Your Honor,
are the ones that are using the alphanumerics of the conduction sticker, or it is computer generated. So for this temporary plate, Your Honor, they have 15 days to get the permanent plate. But in the case that the original plate is already damaged or unreadable, then we can authorize the use of a temporary plate, Your Honor, so that you can identify the motor vehicle through the plate. So it's not prohibited, Your Honor, to use improvised plate. So if you use improvised plate, how would you know kung yung plakang yun ay peke, hindi registered sa LTO? So you said you allowed people to use improvised plate. So kung ako ay loko-loko, gagawa ko ng mga numero na wala sa record ng LTO para kung ako'y gumawa ng krimen, i-check yung plaka ko, wala doon. Ligtas ako, lusot ako. You follow me, sir? Yes, sir. The LTO office concerned, Your Honor, will provide the authority to use No, improvised ang plate. sinasabi ko, sir, kasi kapag nasira yung plaka ng isang motorista, o in your case, kayo rin sa LTO, inaalaw nyo na gumamit ng improvised plate. May I clarify, Your Honor? With the authority from LTO, Your Honor, so that it is the alphanumerics of the same plate will be the one to be used in the improvised plate, Your Honor. You cannot just, if it is damaged, you cannot just replace it with any alphanumerics or other plate, improvised plate, without authority from LTO. Otherwise, you will have a violation, Your Honor. Yes, I know that. Pero sana yung pag-issue nyo, pag-allow nyo ng improvised plate na gamitin ng mga tao, dapat may certain number of days lang. And then, dapat meron ding kaakibat yan na sticker doon sa improvised plate na yon, or sign doon sa sakyan na itong sasakyan ito ay gumagamit ng improvised plate, o sticker man lang. May malaking sticker na nakalagay yung improvised plate. Kung ano yung plaka niya. Diba? Gawan nyo ng sticker. Malaking sticker na visible. Kasi kung wala yon, improvised plate lang yun, pwede siyang gumamit ng peking numero. Tapos, pumatay siya dyan. Gumawa siya ng krimen o mag-hold up sa bangko. Gamit ang improvised plate na, diba? Na kunyari pinayagan nyo na kahit hindi, takas na siya. Therefore, kapag may pumunta sa inyo sa LTO at humingi ng permiso para gumamit ng improvised plate, dapat may kasamang sticker yan. Malaking sticker, parang yung conduction sticker na malaki, nandun yung plate number. Alisin nyo ng conduction sticker, ilagay yung malaking plate na nakalagay yung totoong plate number niya. Diba? Ganun gawin niyo po, sir. Yes, Your Honor. We'll discuss that with our operation, Your Honor, to come up with the design of improvised plate that will be prescribed. Actually, Your Honor, we also prescribe the color and the size for temporary plate. So we can also prescribe for improvised plate as you have recommended, Your Honor. Okay, i-deputize nyo, deputize ba yung DOTR, yung SAIC? Yes, Your Honor. They're deputized. Okay. Yes, Your Oo nga, kasi wala nga pala silang wala lang panigid at that time. Your Honor, Some? not Hindi? all. Just like the some of the Coast Guard that have undergone the deputation training are deputized, but not all are deputized, Your Honor. DOTR? Mr. Chair, the purpose of SAIC being present in the busway is to ensure the safety and security ng mga passengers po. Hindi po trabaho talaga, hindi po purpose ng SAIC na manghuli. But since merong mga violators, nagpa-deputize na lang po kami sa LTO dahil yung LTO kulang po ng tao, Mr. Chairman. Thank you. Kulang ng tao. Okay. Proposed budget for 2025 sa EDSA Busway Project, 63,778,000. Ang laki po ata to. Para saan po itong 63 million to operate the busway?
Mr. Chair, that is not under us. I will ask with our infrastructure. Andito ba? Yes, Mr. Chair. Okay, pwede natin malaman. Saan na mapupunta itong 63 million? Noong 2024, 909 million? Wow! Almost a billion. Just to operate the busway? Almost a billion pesos to operate the busway. Gaano ba kahaba yung busway na yan? Saan na yung tao? Hindi nyo, sir. 909,128,000. Tapos to 2025, biglang bumagsak. 63 million na lang. At kapag dumadaan tayo dyan sa busway, parang hindi nga busway. Yung mga nakalagay doon na barrier, parang improvised lang. Wala pang mga early warning device. Walang mga reflector na para malaman ng mga tao na busway yan or papasok tayo sa busway yan kasi may mga ilaw, may mga reflector. Kaya nagkakaroon ng mga maraming aksidente tulad ng lasing na si De Vera Lim. Hindi niya alam na busway na pala yun kasi walang sign at walang reflector. At tama lang na mahuli siya dahil sa kapalpakan ng DOTR, nahuli siya, tama lang din yun. Pero meron na atang namatay a few days ago na no Monday. Ilan ang didisgrasya dyan na nag-U-turn, akala hindi busway, yung pala busway, nasa salpok. Pero I'm interested, bakit po ang laki ng budget? 909 million, sir, to operate the busway. Para saan po ito? Para doon po sa barrier? Yung mga plastic barriers? Mr. Chairman, if you can give us 5 minutes lang po, Okay. Mr. Chairman. Bakit po wala mga early warning device doon? Bakit po wala mga reflectors? Kasi pag sa gabi, sir, ako dumadaan din ako dyan sa EDSA. Pag sa gabi ko medyo inaantok-antok ko, pagod na yung driver, masasalpok nga siya dyan sa busway. Maliban na lang kung memorize na niyang daan. Pero kung ikaw ay taga-probinsya, bagong salta sa Maynila, hindi niya alam, masasalpok niya. Dapat may mga early warning device o may mga signages na you're entering busway sa umpisa pa lamang, di ba? Meron dapat yung LED na signage, busway, umiilaw-ilaw, recognize, may mga reflector. Doon dapat napunta yung 900 million. Yan, meron yung, ayan yung, kita mo. Wala. Alas, takbo. Yung barrel, hindi plastic, yung semento. Sir. Your Honor, if I may, tamang-tama po, no? A week ago, yung mga kasamaan ko po sa busway, nagpresenta po sa akin because we will be procuring po yung improvement changes doon sa busway po. Specifically, yung like yung nakalagay po na semento, ano? So we will be pipinturahan po lahat yon, something of more yung mas bright po para maging safe. And siguro po they were asking me kung ano pa yung pwedeng ma-improve. Siguro po based dito sa ating hearing, if I could get some more information which we could incorporate doon sa magiging procurement po namin in the improvement of the busway po sa whole stretch po ng EDSA. Yes, sir. Dito sa nakakalarma to, nakakabulabog itong almost a billion to operate the busway ng 2024, itong 2024. 28 kilometers, 23 stops. And all we see are nothing but barriers. Yung ba bilyones ba ang halaga ng mga barriers na yun, yung mga cement barriers? Is it worth almost a billion? Kasi 909, sabihin natin 1 billion na kasi 128 909.128 million.
worth it ba yung mga barrier? Yung ba yung, doon ba napunta yung bilyones, almost a billion, sa mga barrier na semento na pinintura-pinturahan lang? Your Honor, if I may, I will be looking at gagawa pa ako ng report in this committee kung ano yung inclusion dun sa amount that you just gave me. Clear din naman po, it's not only the barrier, there are other expenses, but based on that... Hindi sir, kasi yung budget is for ano lang, bus to operate the busway lang. Yung 909 million. So ano to, overtime pay? Ano to? Halo-halo na po rin po yan kasi we do believe meron din kaming hinar na agency security to secure kasi may mga certain equipment na po ang busway doon, like yung meron kami mga nilagay na digital clock, elevator, so those are things that has to be secured. But I'll give you a full report on what are the expenses based on the budget that you mentioned. Ba't kailangan pa mag-hire ng security? Eh, nandiyan naman yung Coast Guard. They're able and capable naman. Kung halimbawa, meron mga tao dyan na gustong magnakaw, o gustong manggulo, o gumawa ng kalokohan, nandiyan yung mga taga-Philippine Coast Guard. Base po sa report that was given to me when I came in last April, it's more of round the clock po. Kasi yung sa Coast Guard naman po, through SAIC, yung sila po yung sa more on the traffic aspect naman po. Then magdagdag ng kayo ng puwersa. Kaysa pa naman dagdag gastos. Dagdag puwersa, andun naman sa inyong Coast Guard. Diba? That could be considered po. That could be So, considered. I need an explanation sa next hearing natin, yung breakdown nito 909 million. And then, ang gusto ko pa mangyari sa susunod, itong magkakaroon na po kayo ng mga signages, magkakaroon na po kayo ng mga early warning device, reflector. Pagandahin nyo naman para yung 909 million ay talagang na-spread out ng maayos at nagamit ng tama. Diba? Huwag yung naglagay ka lang ng barrier parang may piyesta. Diba? Dahil nyo pa yung mga tanod. Buti pa yung mga tanod, may early warning device. Punta ka sa mga barangay, may piyesta. O meron pang yung mga sabit-sabit para malaman mo na piyesta, dito ka, bawal dito. O, sa inyo, semento. Okay. Pagdating naman sa PNP, body cam, HPG, were you able to procure? MMDA? So far sir, sa HPG sir, wala pa po kami. MMDA? Yes, Your Honor, we have body cam, 100 pieces, Your Honor. Same brand as being used by London, Your Honor. London Police. Yan po ay na-monitor real time sa ating command center at naririnig din po yung conversation. But we only have 100 pieces, Your Honor. Is it being used? Yes, Your Honor. In fact, pag may mga malalaking events po like SONA, yung traslasyon, sa mga strikes na malalaki, ginagamit po yan in collaboration with PNP. Pero on a regular basis po, to monitor traffic, ginagamit po yan, Your Honor. DOTR, anyway, imbestigahan natin, padala dito yung kung sino yung procurement officer, yung sa palpak na breathalyzer. And can you bring to us a sample, at least a few, LTO, sa next hearing? And then we will get an expert, hindi from the LTO, kami nang bahala dun sa expert, but just bring us a few para matest namin dito. And then in terms of reference, Yes, Your Honor. We'll do Okay. that po. so nagagamit niya yung Yes, Your Honor. Every day po, ginagamit po yan. DOTR, pag kayo nakaprocure ng tamang breathalyzer, I want you to coordinate with all hospitals, siguro with the DOH. Kailangan merong breathalyzer sa lahat ng ospital, sa emergency room particularly. Kasi kapag merong isang lasing na disgrasya o nakadisgrasya, dinadala sa ER yun. There's no way na madidetermine ng doktor na kung ito talaga ay lasing at above the limit na.
and using that breathalyzer, magagamit yun sa medical record at magagamit yun sa korte. Sa ngayon, wala ganon. So, responsibility nyo na magbigyan yung mga hospital. Diba? And, siguro kayo sa LTO, so i-deputize nyo na yung MMDA, para yung MMDA, pwede na sarili nila sila ay mag-procure ng breathalyzer. At ganoon din yung PNP. Kaya lang pag nag-deputize kayo ng PNP, huwag kayo mag-deputize traffic enforcement ng Major, Colonel, kayo naman kuminsan, LTO, o MMDA. MMDA nag-deputize kayo ng PNP, ano? Sa Traffic Bureau po, normally. But now po, marami kaming na-receive na request dahil nga po may Supreme Court decision saying yung, kasi may mga deputized po before na LGU ang nag-issue. With the Supreme Court decision doon sa FEDUDAP case, Your Honor, ang sabi po ng Supreme Court, MMDA lang po yung pwedeng mag-deputize. So, may mga applications po kami na-receive, inaayos pa po namin yung guidelines for deputization, Your Honor. Kasi on our end, sa mga enforcers po namin, meron po tayong minimum qualifications, meron din pong required training and exams. So, before po kami mag-issue niyan, even sa PNP, they have to undergo the same training, Your Honor. Yes, pero ayokong marinig na mataas na opisyal sa PNP, mataas ang rango na madedeputize. Yes, Your Honor. We'll take note of your comment po, Your Honor. Kasi nga Pero po, so far naman po, I think wala naman po, mga traffic bureau lang po sa mga local na PNP community precinct po yung aming ano. pero maski na yung mga local PNP, sino nag-deputation? Di ba MMDA o LTO? No, Your Honor. Yung pong dati po kasi mga LGUs po ang nagde-deputize, Your Honor. Pero ngayon, MMDA na. MMDA na, pero so far po Meron ba taga-DLG rito? Okay. Ayan, ASEC Romeo Benitez. Salamat po sa pagpunta, ASEC. Now, ASEC, ayun, may Supreme Court ruling na pala na ang pwede lang mag-deputize ay MMDA sa mga taga-PNP. Can you advise all LGUs to follow the Supreme Court ruling? Well, basically, that is very, very much doable, Mr. Chair. And the fact that a Supreme Court ruling is a matter of judicial notice, now we'll go beyond that requirement and will even advise the Secretary to order a directive or an advisory to all the LGUs to render faithful compliance with the ruling of the Supreme Court as espoused in the PEDUDAP ruling that only the MMDA can deputize. And that advisory should be circulated around for the proper observance of all the local government units. Although, may I just clarify, Mr. Chair, that the extent and the parameter of the Supreme Court ruling is only in Metropolitan Manila, because that is coextensive with the power of the MMDA under the law creating the MMDA. So, we'll have to make the proper discrimination here that in so far as areas outside of Metropolitan Manila, then we will still go back to the other legislative measure of Congress. And that probably could be the Traffic Code of 1964. But for Metro Manila, for sure, the Secretary would be very much willing to issue a directive and memorandum to all the LGUs concerned in the Metropolitan Manila area, Mr. Chair. Thank you, ASEC. Okay. Now, yung sabi mo Supreme Court ruling, applicable yan sa Metro Manila, not sa mga provinces. Yes, that is our understanding, Mr. Okay. Chair. So, while maybe we can come up with the legislation para yung decision ng Supreme Court maging kapareho na rin siguro sa mga probinsya, or meron siguro isang traffic management group in each province na yun lang ma-allowed, hindi yung mismong yung mga nagtatrabaho. Usually nagtatrabaho mismo sa munisipyo, yung mga kanang kamay nila mayor, yung nag-deputize. Ang gusto ko lang po sana, ASEC, ay yung walang madedeputize na mataas na rango ng PNP na dineputize ng mayor's office na para magmando ng traffic. Na-explain ko na ito doon, pero explain ko sa inyo
Yusek, major ang ranggo. Sa ticket, pangalan niya nakalagay bilang deputized traffic enforcer. But si Major, hindi siya ang naninikit. Ang naninikit yung bata niya. So invalid yung ticket. Kasi for you to be able to issue a ticket, you should personally saw the violation, the actual violation, and to explain to the violator kung ano yung violation yan, why he's being issued a citation. But the major wasn't there. Yung mga tao lang niya. At ang masama pa niya, pinaglilipat-lipat yung ticket. At bakit po si major interesado sa paninikit? Kasi may pera doon. Yun lang po. Pagsabihin nyo lang po yung lahat ng taga-LGU na kapag sila po ay nag-deputize from their traffic management group ng police, huwag po sa mga matataas na ranggo. Yes, Mr. Chair, we'll take note of that very Solomonic observation, Mr. Chair. Thank you po, Sec Benitez.